si Senadora Grace po sa mga mungkahing suspendihin ang online SIM registration. Nagpadala na ng team ang Department of Foreign Affairs para silipin ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Morocco matapos ang malakas na lindol doon. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 70 Pinoy ang naapektuhan ng lindol sa Marrakesh na pinakasinalanta ng pagyani. Wala namang nasugatan o nasawing Pinoy. Ang mga aabangan sa One Balita Pilipinas at sa totoo lang. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short. And I'm always grateful sa lahat ng mga nakasuporta sa aming mga social media sites like Facebook, Instagram, TikTok, and syempre YouTube, Spotify syempre. Salamat sa lahat ng mga nakinig, nag-like, nag-follow, nag-share. Salamat sa inyo. At nakita nyo naman ulit, di ba? 3 ulit kami. At dahil may responde ako ngayon, salamat sa responde, Iko. Salamat. Maraming salamat, Chris. At dahil ikaw ang responde natin ngayong araw na to, ikaw magpakilala syempre sa ating guest, di ba? Yan. Yun. Pero yun, bago ang lahat, magandang araw sa inyong lahat ng mga kalocals natin nakikinig dyan. No? And yun, ngayon, syempre, tapos na ako yung interview. Oh, actually, isa si Iko sa mga pioneers episode natin. Pwede nyo i-check sa lahat. Sa Facebook natin, sa Spotify, pwede nyo i-check yung kanyang episode. Ngayon, taga-yoyo ako ngayon. So, samahan natin si Guis J. Pero, syempre, dahil hindi nga ako yung main character, ngayong ano natin, Ngayong meron tayong guest. Yun. Ito yung main character natin. Okay, pakilala mo. Sige. Isa tong journalist, Yun. Reporter, journalist. sa 1PH. Isang Yun. tanyag na news station. Siyempre. Yes. No. Oo. At di lang yan, pare. Ito lang to, talented. Naman. Kumakanta, sumasayaw, at theater actress. Diba? Wala ka na. Kahit ano pang bigay nyo. Sige. Gagawin. So, ito na, pakilala natin ngayon. Miss Kyla Macanta. Yan. Welcome sa MOL. Miss Hello. Kyle. Grabe Yan, naman welcome. yung introduction, parang maniningil after. Parang hindi halatang ano yun. Hindi halatang magkakilala talaga. Okay. Bangong-bango sa Bango. introduction. Siyempre, wala tayong ginagest dito na Oh. Lahat talaga reliable. Kaya, at the same time, Oo. lahat ng ginigest natin sa MOL, sigurado ako meron kayong makukuhang Exactly. motivation, inspirations. Actually, kung yung episode is yung gusto mong tahakin, di ba? So, and in her profession, actually, isa to sa mga, pwede ko sabihin na mahirap na profession. Why? It's because her profession accounts accountability, responsibility. Dapat talaga tama yung ginagawa. And I respect her artistry sa kanyang pag-journalist. Miss Kyla, unang kong tanong. Yan. Kayla na lang, grabe naman. Oh, Kyla. Kyla, paano ka na-involve sa ganong part ng, paano naging journalist? Sa sinasabi nga kanina ni Iko na ang daming talents. Bakit journalist? Alam nyo, nakakatawa kasi nung kailan lang nandun ako sa Tarlac State University. Taga Tarlac din naman ako, pero na-invite nga ako para mag-speaker din sa mga communication students. Tapos, sinishare ko nga sa kanila. Sabi ko, alam nyo paano ako napunta dito? Kasi bobo ko sa math. Sa math, okay. Yung explanation, bobo ko sa math eh. Hindi ko naman, siguro kasi hindi ako nanggaling sa mayaman na family. So parang, hindi ako nangarap maging doktor, maging, alam mo yung mga... Yung mga typical na pangarap. Oo, yung mga kurso na talagang gagastusin, gano'n. Yes. Tapos, actually, nabigyan lang din naman ako ng opportunity na makapag-aral. Dahil sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng tita, ganyan. Sa mga tulong ng mga kamag-anak. So, noong una, ang reason lang bakit ako nag-com arts, kasi nga, yun yung walang math daw masyado. Okay. Pero may math pa din naman. Oh, pero may math pero pa rin. syempre, hindi lang siya kagaya ng kapag engineering, kagaya ng calculus. ano natin dito, di ba? Yes, oo. Oo. Kumbaga doon mga basic. Pero sa amin, hindi na siya basic. oo. Sa aming mga com students, di na basic yun. Okay, fast forward. So, eto na nga. Na-enjoy ko na eh. Na-enjoy ko na yung pag-aaral ko ganyan. Pero, madami din naman talagang trabaho. Kasi yung stereotyping ng ibang tao, pag nalaman na com ka, gusto mo maging reporter? Ganon agad. Pero ang daming trabaho na nasasakop ng communication. Ako naman, baliktad. Sabi ko, tinanggap ko na sa sarili ko nung nag-aral ako ng college na hindi ako magiging journalist, hindi ako magiging reporter. Kasi sabi ko, hirap.
Pang matalino pala yun. Kasi Oo. syempre kapag pinag-aaralan mo, Akala mo diba? nakaligtas ka na kasi wala naman. Oo, Diba? walang mat. Pero nakita ko yung insight doon eh. There's always a positive in a negative situation. Parang parang sinabi nga kanina ni Kyla kanina na wala, hindi ako ganun kagaling sa math eh, 'di ba? Mm-mm. Pero nakita natin yung point na hindi, kumbaga sa ano, parang nakita natin yung point na syempre kung hihimayin nga natin, negative yun kung hindi ka ganun kagaling sa math. Pero nandun na yung positive, Oo. 'di ba? Napalitan siya ng positive side. So there always a positive side and a negative side. Yun. So tuloy natin. Oo. Hindi tama yun, no? Kasi parang ako din talaga, personally, sabi ko nung nag-aaral ako, ano nga yung tatahakin ko after? Kasi, di ba, nakaka-pressure kapag natatanong ka eh. Anong work mo pagkatapos? Tapos, yung field ko, ganito. Yung pressure ba na magre-reporter ka ba? Lalabas ka ba sa TV? Mapapanood ka ba? Yung mga ganun. So, ako parang, yun nga, since along the way, na nag-aaral ako, na-realize ko na di pala biro maging journalist. Sabi ko, hindi ko kaya pala. Kasi, pang, ano ba yun, ang critical mag-isip. True. Lahat ng words na sasabihin mo. Estudyante ka pa lang yan. Oo, estudyante pa lang Tapos ako. di ba may stereotyping din na di ba mascom? Mm-mm. Pag mascom student, Mas mas komportable, di ba? Oo. Stereotyping na pero sa sinasabi mo, hindi talaga siya ganun eh. Hindi siya ganun kadali. Oo. May challenges din talaga na pag mahina ka, pag hindi mo siya kinaya talaga, baka sumuko ka na lang. Ayaw ka. Ayaw Kasi ka, sabi diba? nga natin kanina, there's always accountability, responsibility dun sa ginagawa niya. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi pwedeng pabanji-banji ka lang, ganon. Okay lang kung magkamali ka, di ba, on act, tapos nagkamali ka. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. So, paano mo nakita na, sige, dito na ako, eto na ako, journalist na ako. Paano mo siya na-push through? Actually, kasi parang ako, may ugali ako na ano eh. Since nabanggit niya, no, medyo artistic ako mag-isip. So, since nasanay ako, kasi magka-teatro kami nung college, sanay ako na yung pag-iisip ko malawak, hindi ako nakakahon. So, parang, eto, nag-OJT ako. Sa amin, kailangan dalawa yung OJT mo, dalawang klase. Isang traditional, tsaka non-traditional na media. So, Pwede ba natin specify yung dalawang Oo. Okay. Sige. Oo, tama. Yun maganda, elaborate natin. Elaborate. The Yung traditional and the traditional, oo. non-traditional. Sige. dito, pumapasok yung television, radio, Yung sa newspaper. yan? Sa traditional. traditional. Yung Oo. non-trad, ito na yung mga may advertising, marketing, yung mga ganun. Okay. Doon na pumapasok yun. So ako, parang, hindi ako magaling sa mga ganung bagay. Sa editing, hindi ako magaling. Oo. Sa photography, hindi naman ako magaling. Maganda yung boses ko daw. Kasi Okay. malalim. Oo. Pero Mamaya parang magsasample to. Okay. Alam mo yun, parang natatakot ako kasi hindi ko talaga alam kung ano yung, saan ba talaga ako magaling, yung parang ganun. Kasi hindi naman ako sobrang by the book na matalino, pero madiskarte ako, wise Okay. ako, mga ganyan, Tama pagdating yan. sa ganung bagay. Na hindi ko alam na later on, yun pala yung tutulong sa akin para mapunta sa kung nasan ako ngayon. So, ayun, OJT days, umiiyak ako everyday. Kasi office, set up, tapos sabi ko sa sarili ko, paano pag graduate ako tapos ganito yung gagawin ko? Kailan ko pumasok everyday na, alam mo yung may routine, papasok ka na 8 a.m., uuwi ka ng 5, magko-computer ka, tatawagan mo yung ganito. Sabi ko, ayoko nung ganong trabaho. Parang hindi ko Masyadong nakikita, corporate. hindi ko nakikita yung sarili ko sa corporate. So, eto na nga, nung, ano kasi din ako pandemic graduate. Actually, Okay. sabay tayo eh. Oo. 2020. So, online kami. Imagine mo, pakahirap ka mag-aral ng 5 taon pa nga kami. Wala kita sa stage, Oo, tapos, gagraduate ka sa YouTube. Oo, gagawin. Pa-flash lang yung mukha mo. Oo. Grabe yun, no? So, ayun. So, nahirapan, syempre. Nung pandemic, lahat naman ng trabaho din, ang hirap mag-apply. So, grabe talaga. So, eto na, nung nagkaroon ako ng pagkakataon 2021, ang first job ko, customer service representative pa ng isang sikat na online shopping. Okay. Sikat. Sikat tayo. Okay. Sikat. Wala Okay. tayong clueng ililigay. Okay, Wala. Wala. Hindi natin alam yung mga ganun. Okay. Not sponsored eh. Di natin babagay. Tapos, gano'n na naman. Sabi ko, hindi ko talaga kaya yung gantong work. Kasi nga parang iniisip ko lang before. So, 4 months lang tinagal ko. Pero nagkaroon ako ng offer bilang reporter sa mga in-applyan ko. Pero grabe, tagang-taga.
Ano yung sabihin ng taga-taga? Yung parang yung sala, ganyan, tama? Oo. Okay. Tagang-taga sa sahod. Okay. Okay. Inoferan kasi ako Okay. ng... Ano, kilalang ano ba yan? Kilalang kumpanya ba yan? Kilala siya pero hindi siya ganon kalaki. Okay. Pero kilala siya. Okay. 12K daw. Oo. Sa Okay. Makati. Oo. Pero may allowance naman daw. Okay. 1K. Oo. Bumawi So, doon. 13K, di ba? Pero sabi ko, tinitimbang ko pangarap ko to dati eh. So parang, what if? Hmm. Patusin ko na, tiisin ko na lang na mababa. Pero inisip ko din naman, breadwinner ako. Tapos, nasa Pilipinas tayo. Tama. Di talaga mabubuhay kahit na, tas Makati pa. Oo. Ang layo pa ng inuuwian ko, sabi ko, hindi ko pinatos. Siyempre pag gano'n, di ba, hopeless ka na, lalo fresh grad ka. Tapos Tatagayin yung ka talaga, yun. mga kasabayan mo, stable na sa work, yung mga gano'n, di ba, meron pa nga yung, minsan ang hilig nung iba, yung hindi pa nagmamarcha, pero may ano sila, yung caption na employed na. Yung mga Naka-line gano'n, up di ba? na, kumbaga. Yung nilalagay na nila, hindi pa nag-march, pero employed na. Ganun na sila. Parang ako, pressured ako. Nangyari sa buhay ko. Tama. Wala pa rin ang trabaho. Sila okay na. Parang, alam mo yung nangangapakapasan ka ba talaga? So, eto, may friend ako na kawork ko din ngayon. Classmate ko. Friend ko talaga siya. College friend. Sabi niya, gusto mo mag-try dito sa amin? Sabi niya, madali lang. Madali lang pero ganito, ganyan. Okay yung sahod, ganyan. Sabi ko, Saan ka? yan? Sure ka, madali. Sa 1PH na to, sa 1PH. Okay. Sabi, pagpasok ko, in-interview ako, parang wala akong nasagot na tama. Kasi meron palang sabi niya, huwag ka May math din, may math din. Wala naman Wala math. naman, pero sabi niya, Wala may math din. sabi niya, huwag mo aralin, ano lang to, tatanungin ka lang about news, about, Interview, ganun. oo, Okay. mga ano bang tingin mo, ganyan. So ako, inaral ko lahat ng newspaper, lahat ng news station, sinuot ko lahat ng balita nila, pinagpuyatan ko, inaral ko. Hindi ko lang tinanong doon. Walang tinanong. Lang tinanong doon. Pero tinanong ako ng medyo mga objective na about communication, about journalism. Sabi ko, hindi ko alam yun. Huh? Hindi ko alam Okay. yung mga tinanong sa akin. Parang di naman naturo sa akin noon. O baka di ako nakinig. Okay. Baka di ako Baka nakinig. busy ka doon. sa teatro nun. Oo. Kasi minsan talaga. Possible. Habang nasa klase kayo, iniisip mo kung ano Hindi. yung gagawin kong play Baka nga mamaya. hindi ko pinasukan yung klase noon eh. Nag-rehearse na lang. Nasa rehearsal ka. Oo. Pero anyway, ayun. So fast forward ulit. Pumasok ako. Sabi niya, may training yan. Yun pala yung training mo. Yun na yun. Yun na yan. Ayun na yun. Yung work na mismo. So, sabi ko, hindi ka bibigyan ng kahit ano. Bibigyan ka lang ng isang script. Eto, ganito, gayahin mo. Tapos nagsulat ako. Pagkapasa ko, inedit. Shoot mo na yan. Ganun lang siya. Kasi, hindi ko alam dati na mobile journalism pala yung ina-applyan ko. So, one-man team. Which is Meaning- very bago sa Mini, ikaw reporter, ikaw yung cameraman, Editor, ikaw oo. editor. all in na. All Tapos in ikaw na. magpipitch ng stories, i-approve. So, nung una, syempre, gulong-gulo ako, kapang-kapa ako kasi hindi ituturo talaga sa'yo. Kumbaga, pag may na-produce ka na, yun na, doon na ka nila tuturuan kung ano yung mali mo doon, ganun. So, sabi ko noon, hindi ko din kaya pala talaga. So, ang contract ko noong una, parang wala pang 1 year. Sabi ko, tatapusin ko lang, hindi ko na itutuloy. Kasi ang hirap. Tapos, dalawa kami noon, may kasabay ako. Sabi niya, ako hanggat di ako fina-fire, sabi niya, tuloy lang siya. Tuloy lang. Pero ako sabi ko, hindi ko na, tatapusin ko lang, pero di ko na i-renew, if ever na ano. Tapos, as in, pag nag-meeting kayo, ganyan, sasabihin lahat ng mali mo, lahat ng, walang filter. Paano ba naman yung on-cam mo? Pangit mo naman dun eh. I-criticize Oo, talaga, no? Yung edit mo, yung interview mo, ano ba ng mga tanong mo, talagang gano'n. So parang ako, syempre, noong una, gulat ako. Hala. Culture Iyak-iyak shock ka ako. ngayon. Culture shock. May iyak ako noong una, tapos 7th day ko, magpunta ka ng MOA Arena, mag-live ka about UAAP. Sabi ko, Parang May courtside bagay. reporter ka naman ngayon. Oo, tapos ako, wala pa ako alam sa Sports. sport. Sports. Wala, hindi pa ako Tapos, sporty. basketball? Volleyball. Volleyball. Okay. Pero, wala talaga akong alam. Oo. Kasi nakakanood lang ako dati pag required. Required manood. So, ayun. Kinagat mo. Wala kang choice eh. Walang choice. Oo, Oo, Pero, walang choice. siguro mga 6 months
doon ko masasabi na medyo nagamay ko na. Kasi may araw kaming naka-assign para magkaroon kami ng story conference, mag-pitch kami ng stories. Ano yung sabihin mo na ng pitch, yung mga ano natin? Terms pitch. of reference Oh, natin para reference. makasabay yung mga manonood natin. Okay. Ay, mga taga-kapal. Parang kagaya lang din naman sa ibang trabaho na may mga creative juices. Siyempre, yung mga balita, ito yung pinagkaiba, no? Kasi sa ibang news station, ang pagkakaalam ko, meron silang desk. Yung desk, yun yung sila nagbibigay ng story sa reporter para i-cover. Tapos meron silang researcher na nagko-coordinate. Sa amin, sa Mowell Journalist, kami lahat. Wala kaming desk. So kami magpi-pitch. Kapag na-approve yung story, gagawin na namin, pupunta na namin mag-isa, ko-cover namin mag-isa, shoot namin, interview. Lahat kami. Ibig sabihin, sa mga malalaking company, sa mga news station na malalaki, kumbaga yung reporter, babasahin niya na lang o i-report niya na lang yung nakahanda na. Kino-cover din naman nila. Sila din yung nagsusulat, pupuntahan nila. Pero kumbaga, halimbawa, magko-cover ka ng ganitong establishment, kailangan mo ng permit, kailangan mo paalam. Hindi na. Merong silang team yung para iba doon. hindi ko lang alam, hindi natin nila lahat. Sa iba, meron silang researcher. Yun Okay. yung nagko-coordinate. Tapos Okay. kumbaga pupuntahan na lang nila to cover. Okay. Sa amin, kami lahat, kami mag-coordinate. Alam mo, may Permits. viral na ganyan. Kami may message doon, ganun. So, yun. Tapos, syempre, mahirap talaga. As in, imaginein mo sa akin na yun naman yung inaral ko. Ang hirap na ako. Tapos, actually, nag-resign pa ako. Okay. Nag-resign ako after, ano ba yun? Wala pa nga akong 1 year na nag-resign ako eh. Kasi na-drain ako sa pagod naman. Nexus, no? Oo, kasi may week na nasa Nueva Ecija ako. Tapos, papapuntahin akong Cebu, papapuntahin ng Dumaguete, mga ganyan. So, parang ako, na-burn out. Ayun, na-burn out ako. Kasi, uso din, di ba, meron yung quiet quitting na sinasabi. Yung hindi ka pa nagre-resign, pero kumbaga, Yung bare gawa mo, minimum bare ka na minimum sa work. Less than pa nga eh. Oo. Less than Yung bare ano mo, minimum. yung spirit mo na Wala na. Oo. sa trabaho. Ako naman, hindi ako nag-quiet quitting. Kasi meron kang parang, kung halimbawa, ganito ka talaga klase magtrabaho. Gusto mo, ganun yung binibigay mo palaging quality ng work mo. So parang ako, kung hindi ko siya mabibigay, parang mas gusto ko na mag-resign na lang. Kasi magiging unfair sa mentors ko, ganyan. Siyempre kinalaunan, no? Kasama na dyan yung kasama mo, mangangapa ka, ganyan. Hanggang sa nagamay ko. Tapos eto na nga, lumipat ako. Tapos ang napuntahan ko namang work, napunta ako sa isang public relations. Okay, PR, ganun. Oo. Tapos, ako, ganun pa din, writer, pero may crew na ako this time. May editor, may videographer. Pero, magsusulat ako tungkol dito sa client. So, parang nung time na yon ang naka-assign sa akin isang public official. Hindi na yun. Okay. Susulatan mo siya kung ano yung sasabihin niya. Oo, parang ako yung ginagawan ko ng contents yung mga events niya. Pero, parang siya yung ako. Okay. Okay. POV niya, parang ganon. Tapos, sabi ko nung kinalaunan, hala, parang hindi natin babanggitin kung sino ha. Kasi, naalala ko tong specific eh. Last year to eh. Jeepney strike. Tapos sabi nitong taong to, ay naku, baka magka-clue sila. Pero okay na, sige. Sige, Hindi ko binanggit, di ba? Wala. Oo, sabi. Hindi, walang naikinig dito. Okay, nakikinig. Walang nanonood. Okay. Sabi parang, hindi successful ang jeepney strike. Walang Okay. parang hindi tayo affected kahit mga walang jeeps. Parang patunay daw yun. Eh ako nga mismo, di ako nakapasok. Kasi wala akong Kasi sakyan. wala masakyan. Tsaka parang, since, di ba nga nung college, yung Yeah. theater kasi, pag theater ka, more on activism, parang aware ka sa Aware, mga nangyayari. So ako, bilang aware ako, alam ko na, yung mga affected, malaking percentage ng masa yung affected. So sabi ko nun, parang di ko kaya. Di ko kaya nung magsusulat ako para sa tao na hindi nakikita yung kalagayan talaga. Oo, yung kalagayan, yung struggle ng maraming Pilipino. Yes. So sabi ko, nung time na yun, 1 month lang din yung contract na binigay. Sabi ko, Di mo hindi ko na natutuloy. pa i-renew. So nagulat yung boss, naloka siya. Kasi, alis ka na. Kasi 1 month lang eh. Sabi ko, opo, sorry. Tapos, Nakaka-line of Q, J, yung sinasabi mo kanina na
yung journalist ay yung responsibility mo Yes, sa mga responsibility and Tapos, accountability. accountability, Oo. tsaka yung dignidad mo din Yeah, bilang dignity, ikaw yung- integrity. Di ba? Oo. Pag hindi kinakain ng konsensya mo, wala. Wala, Kahit hindi gaano kaya. kalaki yung sahod, Oh, wala. di Hindi ka kaya. tatagal. Sa tingin ko, ayun yung parang sa kalagayan ni Kyla, no? Nakita ko, no? Oo. Na parang mas ganun- matimbang sa kanya yung responsibility Tama. and accountability doon sa tunay na nangyayari. Oo. Okay, which Hindi is isa yan sa mga principles ng Tama. journalist. Hindi mo i-re-align na ito yung nangyayari versus Oo. dun sa tunay na nangyayari. No? Dapat lagi nga sa tamang daan. Tsaka yung sinasabi, di ba, laging sinasabi, kapag ikaw journalist, kapag ikaw reporter, wala kang papanigan, gitna ka lang. Oo. Hindi ako naniniwala doon. Mm. Tingin ko yun yung trabaho ng journalist. Na? Napanigan mo yung tama. Okay. Hindi ka dapat wala kang bias pag nagre-report. Sabihin mo yung mga facts. Oo, lahat ng sides, hingan mo, Ah. sasabihin mo. Pero kumbaga, ano ba yung purpose? Ba't ka nagbabalita? Kumbaga sa pag tinatawag nating responsibility, importante that there is always a two side. Na hindi pa pwede na ito lang yung nakikita mo. Why? Kasi ito lang, dito ka nakapanig, kumbaga. Pero ito, dapat as a journalist, yung accountability nun, kailangan titingnan mo yung dalawang panig at kung ikaw mismo, kung ano yung i-report mo, dapat balance talaga siya. Oo. Hindi po pwede na nakabias ka sa isa dahil dito ka nag-work or dito ka Tama, kumikita. So sa lahat po ng mga journalist natin, importante talaga na makita talaga ng tao yung tunay na nangyayari. Para at least, hindi sila nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari, di ba? Doon nasisira yung journalism artistry kapag meron ka ng pinanigan, di ba? So, kay Kyla, mas gusto niya na kung ano yung tama at tunay na nangyayari, yun dapat Ayun yung sabihin lumalabas. Mm. Okay? Tama ba ako? Wala kang Tama nire-align. yun. Oo. Wala kang minamali. dapat. Oh, tulad nung kanina, yung sa strike, di ba? Paano hindi maapektuhan? Parang habang sinusulat niya siguro, nakikita ko yung itsura niya. Oo. Di ba? Lito. Oo. Hindi naman to yun eh. Oo. Nalate nga ako kanina eh. Walang masakyan eh. Paano hindi naapektuhan? Ako nga, Ako ay mismo. experience Oo, di ba? tama. Tapos ang ilalabas ko, etong side na to, parang hindi tama. Ah. Ang niloloko ko nun, yung sarili ko. Kaya ako nag-quit. Parang gano'n. Di ba? Oo, totoo, tama. Mm. Tsaka parang, di ba, yung sinasabi nga niya na kahit gano'ng kalaki yung sahod mo, kahit saan naman kahit hindi ka journalist, kapag yung katumbas na nung work mo, yung mental health mo, yung peace mo, Oo. principles, di ka magtatagal kahit na 100K, ay hindi, siguro kung 100K. Pwede siguro. Oo. Depende. Pag Negotiable. ano yung mapag-uusapan natin. Hindi, pero kasi 'di ba, merong iba na natitiis. Pero kinalaunan, di din naman talaga sila magtatagal na magtatagal. Oo. Hindi yun yung kumbaga parang yung doon na sila magre-retire, hindi naman. Talagang susukuan din nila. So ayun, so parang ayun nga, noong una kasi, parang sobrang firm ko din sa mga beliefs ko. Lalo na pag college, kasi kapag bata ka, mapusok ka eh. Mm. So yung mga pinaglaban mo, yung mga nakikipag-away ka pa sa SOCMED, Oo. dumaan ako sa stage na yun until na-realize ko na hindi naman lahat ng papatulan, no? Oo. Tapos, yung totoong laban kasi laging nasa labas eh. Nasa labas ng computer, nasa labas ng social media. Sa kalsada. Oo. Tapos madaming nagsasuffer. So parang ako, akala ko noong una, ganun lang yung mga problemang ma-encounter ko. Tapos syempre yung mga sa tao, kung paano ka, yung syempre yung mga madaming hindi maniniwala sa'yo. Mas madami kasi yung mga tao na, mas madami yung mga salita na na hindi maganda tungkol sa'yo kapag nagsisimula ka pa lang. Siguro kahit saang field. Tapos may mga tao na aantayin ka lang magkamali. Okay. So parang ako, syempre bilang nangangapa, napakabata ako pa 24 lang ako, bata Okay. pa. Imagine, nung una nagka-cover ako, 2 years ago. Oh. Ah. Math, 22. 22. Oo. Wala akong kalki eh. Insight tayo doon. Ang ganda ng sinabi ni Kyla kasi ang tunay na laban wala sa social media, nasa labas. So ibig sabihin, ang tunay na struggle o laban ng buhay talagang nasa labas, wala sa social media. Kaya dapat hindi tayo masyadong naapektuhan ng hindi lang ng Facebook, basta ng social media. Kailangan hindi tayo naapektuhan doon. Why? Because the struggle is in real life talaga. And sinabi niya nga rin kanina na marami talagang nakikita ang tao na hindi talaga, parang hindi babase sa'yo, hindi papanig sa'yo or what. Pero ang importante, alam mo kung ano yung nilalaban mo, which is nga yung buhay mo, di ba? Ang lalim no? Oo, Pag journalism talaga malalim Tsaka sususugan ko lang yung sinabi mo, pare. Okay. Yun nga, ang dami kasi sa social media, no, di ba? Nausong nga yung trolls.
Oo, marami. Ang dami, pwede kang gumawa ng kahit Ang anong dami. kwento. Tapos pag nabasa ng mga matatanda, sabihin na natin, parang paniniwalaan nila, no? Oo. Tapos pag yung anak nila, Mm. iba sa nabasa nila, parang mamaliin nila yung anak nila. Hindi yan totoo. Oo. Tsaka may makikita ka pa nga, sasabihin ka, ang pangit naman ng tsura mo dyan, di ba? Ang Mm-mm. pangit mo. Tapos pag mo yung profile picture, anime. Di ba? So, ayun, mababaw na examples yun. Oo. Pero yun, pasok kasi sa journalism yung ganong point of view. Ah. Okay, so tuloy tayo. Paano, ano naman, paano mo naman nakita na, ay, ito, gusto ko siyang ituloy? Ayun. Oo. Ayun nga, nung nandun na nga ako sa work na yun, yung binabanggit ko kanina. Parang PR? sabi ko, Sa PR? sabi ko parang mas malaya ako sa work ko dati. Kasi, syempre meron pa ding sinusunod, hindi mo nagagawa lahat ng story na gusto mo, kailangan mo pa rin ipa-approve yun. Kahit papaano, mas kaya mong, mas free. Mas ano ka dun kasi, yung story naman na ipipitch mo, ikaw pa din at the end of the day yung mamimili. So, pwede mo ding ayusin na lang angguluhan, yung mga ganong bagay. Tapos na-realize ko yung sa pagdating din sa mga katrabaho ko, sa bosses ko, supportive naman sila. Tsaka nung una, yun nga yung 7th day ko, pinag-live ako, nung una, nababaliwan ako dun sa idea na parang, ba't naman isasalang yung bago nyo? Hindi mo papaya. Oo. Pero nung kinalauna na-realize ko, grabe yung tiwala sa akin. Yes. Ah. Grabe yung tiwala. Nakitaan ka nila ng potential. Oo, kasi kung hindi sila nagtitiwala, hindi nila yun gagawin. Minsan tignan mo rin na sila nga naniniwala sila doon sa kakayahan mo 'di ba? So mas maganda mas magtiwala ka sa sarili mo. Oo. So lagi naming natatopic 'yan sa lahat ng mga episodes namin na although parang ikaw parang pinanghihinaan ka na dahil nga parang nakikita mo sa sarili mo, ay, hindi ko kayang gawin. Pero may nagsabi sa'yo, may nagtiwala, hindi kaya mo yan. So, mare-reverse ngayon. Di ba? Dapat, dapat magmas tiwala ako sa sarili ko kasi merong nakakita ng potentials ko. Yun yung nangyayari ngayon kay Kyla. Di ba? Na pwede ding mangyari sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood. Oo. Tsaka parang 'di ba sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami ng tao talaga na sobrang baba ng self-confidence. So, 'di ba mapapansin niyo yan sa Facebook pa lang lahat label nga na madrama, 'di ba? Yung mga meme. Ah. Sa humor dinadaan yung mga madadramang naiisip or mga hinaing sa buhay. So parang ayun, napakalaking lesson sa akin noon kasi nga hirap akong paniwalaan yung sarili ko. Until now naman Tapos alam nyo, simula nung nag-start nga ako na mag-journalist, hindi ako nagpo-post. Parang, syempre kapag kilala mo yung nakaalam, kaklase mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, proud na proud, di ba? Uy, Oo. grabe, I'm so proud of you. You're living the dream. Sinasabihan ako Oo. ng ganun. Pero sa akin, alam mo yung wala akong ma-feel kasi sa likod nun, yung work, pagod ako, drained yung utak ko. Oo, kasi, Tama yung nasasabi nila na nakikita lang nila yung wins. oo. But the struggle, nakaano sa kanila, hindi nila nakikita yun. Surface level lang. Yes, oo. Yung pinaka product na yung nakikita nila. Oo. Pero yung process. Yung process. Okay. Ayun yung nakikita talaga ng Tama. karamihan ng tao. Oo, totoo yun. Kaya parang, nung hindi ko ma-feel nung mga umpisa, hindi ko ma-feel na, okay ba talaga? I mean, ako ba talaga yung swerte kasi nagagawa ko yung pangarap ng mga kaklase ko, ng mga kasabayan ko na trabaho. So yun, tapos yung kinalaunan, kasi habang tumatagal, kagaya ng lagi kong sinasabi, yung pagkatuto everyday Okay. Pwede nating sabihin yung tao, veteran, batikan kasi matagal. Pero meron ba talagang magaling na Okay, hindi oo. magkakamali? Wala naman. Wala. Kasi everyday, kahit anong trabaho mo, everyday meron at meron kang matututunan. Everyday magkakamali ka pa din. Yung ganon. So parang ako, siguro nung na-realize ko na ganon, kasi hindi naman lahat ng story ko ang ganda. Hindi naman lahat kompleto ng ganito, ng detalye. 'Di ba? Iba-iba talaga siya. Pero at the end of the day, meron nagtitiwala doon sa gawa mo, doon sa paano ka magtrabaho, at merong sumusuporta kahit na minsan hindi ka 100% sa work, 'di ba? Tama. Lalo na lately, ang daming bayarin, Okay. ang init. Oo. Hindi ka naman Okay. kayo ba pag yung mga tao nyo ba dun sa work, pag naghalo ng semento, masaya ba sila sa init ng Oo. araw, 'di ba? Pagod sila. Mm. 'Di ba? Merong Meron, sige, Sige. ikaw muna pare. may nakita na naman akong insights doon na wag mo na lang gawin yung isang bagay para makipagmagalingan ka pa. 'Di ba? Gawin mo yung isang bagay kasi pwede nating sabihin na pwede mong kunin yung point na ginagawa mo yung isang bagay dahil yun yung tama. Pangalawa, ginagawa mo yung bagay because
ayun yung gusto mo. Mm-mm. 'Di ba? So kung ila-align mo siya dun sa pagalingan, wala, meron at merong pang mas magaling sa'yo. Pero yung ginagawa mo yung bagay na sa tingin mong tama at gusto mo, walang kapantay yun. Kaya Tama. marami tayong nakikita ngayon eh. Ano bang ba't mo ba ginagawa yung certain na ano na yan, craft na yan? Oo. Bakit mo ba ginagawa yan? Sa kanila, parang, wala naman silbi yan. Wala nang silbi yan. Oo. Kikita ka ba dyan? Ay, parang with feelings na to, ah. Parang may... Actually kasi, marami akong nakakausap na iba't ibang artist na ano nga, ganun nga na parang nawawalan sila ng Mm-mm. kumpiyansa Kumpiyansa. doon sa craft nila. Pero lagi kong sinasabi nga sa MOL, dito sa MOL na ginagawa mo yun because yun yung tama para sa'yo at yun yung gusto mo. Oo. Diba? So, wag na tayo sa pagalingan, tapos na tayo dyan. Doon na tayo sa kung ano yung tama at then kung ano yung gusto mong gawin. Mm-mm. Tsaka nakikita ko si Kyla, andun po siya sa ano eh. Nabasa ko lang to before, parang imposter syndrome. Ano Alam mo yan? ba yun? Among Us ba yan? Hindi, parang ano siya, Okay. parang may mga nangyayari sa buhay mo na napakaganda, tapos parang na-deserve mo naman, na parang iniisip mo sa sarili mo na, hindi ko ata deserve itong mga nangyayari sa akin, parang hindi dapat ako yung nandito. Di ba katulad sinasabi niya kanina na, ba't ako pinagkakatiwalaan ng mga boss ko, ba't sila nagtitiwala sa akin, di ba? Parang andun yung Iyak imposter ako. syndrome na ano Okay. imposter syndrome. Ngayon ko lang nalaman yan, sa MOL ko lang Yan. nalaman yan. At karamihan din sa mga nakikinig sa atin, dito lang din nalaman Naging yan. psych ka bigla. Oo, may imposter syndrome pa siya na dapat, sabi nila, para daw or parang ano tawag dito? Para mapagtagumpayan mo. ma-overcome mo yun. Okay. Kailangan, maniwala ka talaga sa sarili mo na nangyayari siya dahil sa sipag mo, dahil sa kakayahan mo, hindi siya dahil sa, baka nachamba lang ako, ganun. Hindi, may ano yan, ginawa mo yan dahil sa hard work mo. Hard work because gusto mo siya. Gusto mo siya, masaya ka sa ginagawa mo, Yes, di ba? oo. Ayun, dun siya pero ma-overcome natin lahat yun. Siguro yung iba din sa mga tagapakinig natin na nafe-feel yun or nararanasan yung imposter syndrome. Okay. Pero naniniwala tayo na kapag nagtiwala ka sa sarili mo, kapag ginawa mo yung makapagpapasaya sa'yo, mafe-feel mo na deserve ko lahat ng nangyayari sa akin ngayon, di ba? Hindi to basta ginawa ko lang dahil nakachamba ako. Hindi, oo. Dahil sinuwerte ako. Ginawa Oo, ko to tama. because of my hard work. Tama. Because I love this craft. O kaya naman, kunyari, binibili mo na yung mga bagay na dati hindi mo nabibili. Okay. Tapos, para parang- sa batang ako. Ganun. Hinihil mo yung Diba? inner childhood, di ba? Mm. Na parang sinasabi mo na, ay, parang di ko siya deserve. Dahil ganyan, nakabili ka ng kahit anong pinapangarap mo ng bata ka, tapos nabili mo na siya, Oo. tapos ginigil trip mo yung sarili ko, ay, hindi ko yata to deserve. Yung mga ganon, di ba? Mm. Kaya nga dapat, kung ano yung makapagpapasaya sa'yo, gawin mo, di ba? Mm. Kahit ano pa yan, kaya nga sabi, di ba, kapag nag-invest ka na sa sarili mo, kunyari binibili mo na lahat ng gusto mo, di ba? Go! Bilhin mo, deserve mo yan. Oo. Di ba? Kaya nga, don't judge. Ano sabi? Ano yun? Don't judge my gastos If you don't know my sipag. Di ba? Okay. Solid yun. So, Ano pala, mabalik tayo kay Kyla na paano ka naman kasi pwede ba nating himayin kung ano yung pagkakaiba ng journalism noon, okay? Nung wala pang mga social media, technology na ganun katataas. Ano yung pagkakaiba noon na journalism sa bagong journalism? Pero bago yan, magbabalik kami. okay, ayan. Welcome back sa ating podcast, MOL Podcast. At hanggang ngayon, nandiyan ka nakatutok. Alam ko marami kang natututunan, mga bagong words na pwede mong gawing gems sa mga craft mo. And syempre, sa pagbabalik natin, sabi ko nga kanina, Kyla, pwede ba nating himayin or ipagkumpara yung dati na pagbo-broadcast at sa ngayon na pagbo-broadcast? Sige. Yung kung in general na journalism, no, ito based lang din sa experience. Parang noon kasi, mas mahirap makuha yung information. Kasi ngayon, kagaya sa akin, no, kasi yung beat ko, crime beat ako eh. Crime beat. Crime, oo. So, Oo. Sabihin ng beat.
Terms of reference mo na tayo? Yung kung ano yung naka-assign sa'yo na uri ng stories na kinakover Content. mo. Okay. So, police beat, economics, mga ganyan. Okay. So, ayun, going back. Karamihan kasi, yung segment ko kasi, title niya, Karumal-Dumal. So, Karumal-Dumal, Mga queen ako. mararahas. Oo, yung mga crime talaga. brutal talaga na Oo. pagkamatay. So, hindi lang siya yung mga simpleng insidente talaga. So, yun, usually, ito, nakikita natin or nangyayari talaga siya sa mga probinsya. Visayas, Mindanao, Oo. mga malalayong part ng Luzon. So, hindi ko naman palaging pwedeng mapuntahan. Lalo na kung crime, no? Mapapanis yung story. So, kailangan Oo. gagawin agad. So, ang laking tulong sa akin ng social media. Okay. Kasi dito ko nakokontak yung mga kamag-anak, ng mga involved, yung mga police, social media, yung material, mga photos, mga videos, lalo na 'di ba kapag yung mga tipong walang CCTV pero nakuha na ng cellphone video, yung mga ganon. So malaking tulong yung mga ganon. Siguro sa isa sa kalaban ng mga journalist, no? Kasi ang daming information. Na pwedeng ilabas. Oo, information Oo. overload na. So minsan, ano yung totoo doon? Tama, oo. Lahat naman ng journalist, kailangan mag-verify ng information, mag-fact check. Pero, mas mahirap ngayon kasi, kumbaga, ang daming versions. No? Kaya sa akin yung nangyayari. Ito yung kwento ng police. Minsan yung kamag-anak, aalma, magagalit. Ay, hindi naman ganyan. Yung ganon, ang dami Oo. ng versions. Tapos, pinupost kasi nila yan. Kaya ako nalalaman, pinupost sa social media. Minsan, kasi kapag mobile journalist nga, di ba, one-man team. So, hindi siya kagaya ng traditional na may crew, may cameraman. Napupuntahan niyo Oo, mismo, may service kayo, may may crew service, cab. oo. Pinupuntahan din naman namin. Yun nga lang, wala kaming kasama. Tapos minsan, kagaya ng kapag malalayo, hindi agad. Agad. okay. Oo. Pero may pinupuntahan naman din namin. Tapos, kung ikukumpara ko yung mobile journalist, yung mga naglipanan na din kasi yung mga reporter ng local media. Okay. So, yung sa mga probinsya, yung mga regional. So, sila, tingin ko parang mobile journalist sila. Kasi, Nakakatulong din. oo, Parang ganun. oo. Oo. Una, ang ginagamit na lang ng karamihan, phone din. So, nagfe-Facebook live sila, sila mismo yung binubuo nilang story. Tapos, ang laking tulong niya kasi kagaya ko na hindi ko napupuntahan palagi. Nakakakuha ko ng idea sa kanila. Yun nga lang, ang isa pang nagiging pahirap doon, yung language. Oo. Kasi, Oo. Yung iba di marunong magtagalog. oo, tapos kapag nagbalita talaga sila, kasi balita para sa mga, Oo. sa kanila, Ano sa yun, may mamamayan. network din sila dun? Oo, May sarili silang network madami. doon. For sure, yung mga kilala ngayon, hindi na mabanggit. Pero, ayun, may mga, yung iba kasi sa radyo nag-start. Yung isa, kilala nyo, alam niyo yun, yung gano'n, yung, radyo. Ginagano. Okay. Oo. Get mo? Okay, oo. O, tapos, may ganon sila, tapos kada sa ang sulok ng probinsya, meron na silang branch. Ganon. Kaya kumbaga, kung may mga balitang nangyayari dito, meron sila. Nako-cover nila. Minsan yung mga polis, nagugulat sa akin. Ma'am, paano nyo nalaman yan? Okay. Nakakaabot dito. Kasi minsan yung mga lugar, never ko pa narinig na nag-i-exist sila. Lalo na kapag somewhere in Mindanao. Oo. Parang, Parang ngayon mo lang narinig yung Oo. lugar. May lugar na pala na gano'n. Oo. parang titignan ko sa maps, totoo nga. Hindi pa ako naniwala nung nag-exist kasi parang sobrang hindi ko siya naririnig. Like sa mainstream media, hindi ko naririnig. Ayun, so, bukod pa doon, isa ngayon, usap-usapan yung AI. Yan, AI. Oo, kasi ang daming gumagawa, yung mismong mga katrabaho ko, victim sila. Yung in-AI yung boses. Siyempre, ang dami na namin videos online eh. Anong specific na ginawa? Namamanipulate yung boses na gagaya. Halimbawa, ito, video ko ngayon, nag-uusap tayo. Naku, baka madaming kumuha. Natatakpan yung bibig ko eh. Oo. Kaya nilang gayahin yung boses ko na iba yung sinasabi. Bawa, ito, pinopromote ko, ganun. Oo. Ganon, ang daming nabibiktim. Pati sa ibang media outfit, ang daming nabibiktim, umaalma sila. So, yun yung mga, kung ikukumpara noon tsaka ngayon, no, yun yung mga kalaban ng mga tao. Kasi nga, yung nabanggit din niya kanina, di ba, minsan, lalo pag matanda, Maniwala. mabilis maniwala kasi hindi naman sila updated. Kagaya yung lola ko ba, pag tinanong ko sa AI, alam niya. Oo. Baka alam niya ay. Oo. Pero yung AI, hindi niya alam Hindi niya- yun. Eto, insight again.
accountability, kung ang isang media practitioner or journalist is merong accountability sa atin or sa people o sa tao, yung tao mismo na nakikinig sa mga journalist, meron din. Hindi dapat sila lang yung nag-search kung tama ba yung sinasabi nila. Dapat tayo rin, Oo. as a listener, meron tayong accountability, responsibility sa sarili natin na alamin kung ano yung tama. Mm-mm. Lalo kung mahilig tayo mag-post. Oo, Kasi diba? mamaya i-post mo agad yung maling Yes. impormasyon eh, di Oo. ba? Mas maigi na, bago mo pakinggan, bago mo sabihin, Bago ka mag-comment. bago ka mag-comment, mag-like, mag-share, dapat sa'yo pa lang nanggagaling, ay, ito tama to. Ito yung Ito tama. legit to. Diba? Mm. So, sa mga listeners natin, sa mga nanonood sa atin, importante na meron ka ring accountability and responsibility, hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga taong nasa company mo na bago mo gawin or bago mo i-share or like yan, dapat sa'yo pa lang nasala mo na kung totoo ba yan. Mm-mm. Diba? Ang ganda. Kasi, yung responsibility, yung accountability, dapat talaga nag-engage siya. Mm-mm. Sa listener, sa nagbabato, sa responder, everything. Dapat talaga nag-jive siya sa tama. Mm-mm. Hindi lang basta, ay, napakinggan mo to, nabasa mo to, maniniwala ka na agad. Hindi Oo. nagtatapos yun dun eh. Hindi nagtatapos dapat yun doon. Dapat i-verify mo muna. Verify mo. Oo. Oo. Tsaka salain mo rin kung yung i-share mo ba makakatulong din ba sa mga taong O isipin mo na lang, wag mo na i-share. di ba? Okay. Sa utak mo na, sa sarili mo na lang. Sarili mo na lang kaya. Di ba? Parang okay. Okay. Ayun yung accountability Oo, kasi ang daming ganun eh. Parang, sana di mo na lang sinabi. Oo. Inisip mo na. Oo. Pero ayun, yung nabanggit mo din, ewan ko kung ganun kayo. Ako may ugali ako, kahit, alimbawa, ito, viral na balita. Ginagawa ko, pinapanood ko sa lahat ng news station. Lahat na nagbalita. Oo, pinapanood ko lahat, tapos babasahin ko din sa ibang news outfit, babasahin ko online, tapos kino-compare ko. Kasi minsan, tayo nagbe-base dun sa isa. I mean, okay lang yon, pero kung halimbawa, critical ka din talaga mag-isip at gusto mong bumoka about that Okay. topic, much as well, Maalam ano mo ka. na. Oo, Dapat maalam ka Hindi muna. yung tipong nanood ka lang ng isa, tapos ang damo mo nang sinasabi. Yung parang nagiging instant analyst ka sa lahat ng bagay. Maganda na kasi yun nga yung sinasabi natin, no, yung pagiging responsable. Kasi kagaya ng, ano lang yan di ba may diagram na ganun? Ay, sorry, di nyo nakikita. Ano yun? Anong tawag? Venn diagram. Venn ba yun? Yung nasa may gitna. Tapos kung Venn ano yung, diagram. may ganun yung journalist at yung mga nakikinig or nanonood. Ano yun? Tanong mo to, ano yun? Ako hindi ko alam yun. Ano yun? Yung bilog, di ba parang ito yung responsibility ng journalist, yung bilog na isa, ito yung responsibility mo as a listener or tapos as a viewer. ano yung Tapos sa nasa gitna, ano yung pagkakapareho nyo? Ano yung responsibility nyo na di ba? So, ayun nga, yung kagaya nung binabanggit natin kanina, yung words ng journalist, very powerful. Tama yan. Isang, I agree on that. di ba? Isang I mali agree. lang. I agree Pwedeng on that magbago talaga. yung meaning. Mm. Kaya so, kahit nga ano mo lang yung isulat mo, tapos nabasa ng iba, isang mali lang, nagbabago yung thought nung nakasulat doon. Oo. So, ikaw, bilang narinig o nakita mo lang yung news, tapos shinare mo or nagbigay ka ng insight mo about that, kailangan mo isipin na the moment na pinost mo yun, madami na makakakita, lalo na kung naka-public. Yes, So, ikaw talaga ay may accountability na din. Yes, accountability. Sa simpleng sinabi mo or shinare mo na, walang pasok bukas, gano'n. Pwede mo Kanino maniwala. galing yun, di ba? Kanino galing yan? O kaya 2018 pa pala. Oo, nakita ko lang, shinare ko lang. Never-share. Pagdating mo, ay, hindi Uso yun totoo eh. to. So, ikaw pa rin. Ikaw yung parang, ikaw rin mapapahiya sa sarili mo, di ba? Tama yun. Yun, yung sinasabi natin. Na Kahit yung sa sarili mo. Huwag nating iasa sa mga taong nandun lang. Ikaw dapat mismo talaga, responsible ka, and may accountability ka sa isi-share mo, sa ipopost mo, yung aalamin mong information. Kailangan sa'yo palang masala mo na yun kung totoo ba yun o hindi. Di ba? So, yun yung pino-point of view namin dito na tulad nito, di ba, sa podcast natin, MYL, eto legit to talaga, di ba? Pero hindi namin sinasabi na lahat ng sinasabi namin dito tama. Kumbaga sa parang nasa sa inyo pa rin Ayun. yung decision, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-enhance yun, di ba? Kung naniniwala kayo sa amin, salamat. Kung hindi kayo papabor sa amin, salamat pa rin. At least pinakinggan nyo kami, di ba? Yung importante kasi dito na we are sharing ideas, but hindi namin ini-exist sa inyo na ito yung gawin nyo, na ito yung gawin yung pattern
para sa inyo. Pero yung sinasabi namin, Oo. yung sa point of view namin. Oo. As experience, pwede. Oo. Experience or yung kung ano yung nag-gather naming information. So we are sharing ideas and thoughts and emotions to everything. Yun lang yun, di ba? Oo. Bali, hindi nila tayo pwedeng i-invalidate sa mga Yes. experiences natin. Kasi tayo naka-experience na yan. Vice versa. Hindi rin namin pwedeng sabihin na ini-invalidate din namin yung feelings nyo or what. ganun. Kung sa point of view nyo, mali yung sinasabi namin, hindi namin pwedeng sabihin, Ayun. mali ka, ganun. We are sharing ideas lang. Mm-mm. Diba? So, yun yung importante. Pero sa bilang atin. tagapakinig, trabaho nyo na yun na i-verify kung ano man yung mga sinasabi namin at kung tama man, di ba? Tama man. Kung nakatulong man kami sa inyo, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Diba? Ganun lang yun. Mm-mm. Tsaka magkakaiba tayo ng linya. Oo. Okay? Si MYL, si MYL Podcast is hindi a news stream. Okay? Yes. Hindi kami nagbabalita rito. Mm-mm. Okay? We are sharing ideas and thoughts in every artistry, in every craft. Yun lang kami. Yun. Diba? Oo. Bini-verify lang natin na parang si Miss Kyla nandito today because in-invite natin siya to share his journey as a journalist. Mm. O, diba? So, kung ano yung gems na pwedeng yung makuha, gamitin nyo. Ganun lang yun. Diba? At kung ano man ang opinion ko at sinabi, hindi po Hindi- ito nire-represent ang buong 1PH. Tama. Hindi share ko Yun. na aking O, experience. yun ang The sinasabi. views. The views and opinions. Do Hindi. not Yun ang necessarily sinasabi reflect. namin na lahat tayo may kanya-kanyang POV. Mm-mm. Kung ito yung POV namin dito, 'di ba? Pakinggan nyo. Kung makakatulong sa inyo or what, in any aspects, pero 100% pwede naming sabihin na ito yung ideas namin, ito yung pinag-uusapan namin, wala kaming script dito, parang ganyan, Tama. 'di ba? So, yun lang. Ba't tayo nag-explain? Trabaho na nila yun. Trabaho lang. Hindi ka, attitude. So, back to our topic. Hindi, yung mahirap. Mahirap tsaka yung pinaka Na coverage. O coverage, pinaka gusto mong coverage at the same time yung pinaka nag-struggle ka. Yan. Doon muna tayo sa pinaka nag-struggle. Kasi lahat ng coverage ko struggle. Charot. May kanya-kanyang level lang. Oo, ng- parang kasi lahat naman ng story na pupuntahan mo, para sa akin, hindi ko naman sila nile-label din na parang madali, ganun. Siguro, kung sa ganung term natin siya idadaan, siguro masasabi ko na mas gamay ko na kapag, halimbawa, yung mga crime stories, mas gamay ko na kung paano siya isusulat, paano siya bubuuin, kasi yun yung beat ko. Yun yung, binabalita ko siya everyday. Pero, at the same time kasi, sa ibang programa namin, kagaya paghapon, may programa kami ni Sir Jay Taruk. 5 p.m. to 5:30 p.m. po yan sa 1PH. Uy, yun, YouTube video. Nag-promote. Hindi, Okay, diba? okay. Kagaya nun, iba-iba yung kino-cover na story. Iba-iba na. Oo. Siguro, ang masasabi ko na pinakamahirap, siguro yung, sige, may naisip na ako. Siguro, ang pinakamahirap ko na lang, yung nag-cover ako sa Cebu. Okay. Hindi na mahirap yung kung paano kinover, pero like yung story, kasi yun yung ilang daang pamilya yung nasunugan, tapos walang natira. Mm. Ang hirap niya kasi walang natira doon. As in, abo lahat. Pero Oo. nandun ako para ipakwento sa kanila. So, sasariwain nila paano unti-unting tinupok lahat ng gamit na pinaghirapan nila. Yung mga alagang hayop na naiwan doon. Yung sa ganong pagkakataon, mahirap yun eh. Kasi Oo. parang somehow nagiging insensitive. Yes. Oo. Parang sinabi mo na accidental, okay ka lang, ganun. Oo, Oo, di parang ba? ganun. Yun yung mahirap. Actually, mahirap din siya para sa beat ko eh. Kasi, syempre, di ba, kung brutal na ganito yung... Tapos, tatanungin ko yung kamag-anak, ano po naramdaman nyo? Di ba, syempre, malamang masakit yun, mahirap yun para sa kanila. Yung mga ganong instances, yun yung, for me, mahirap. Kasi yung sa coverage mismo, kaya ko na eh. Hindi ko na siya inaano na mahirap kasi part talaga siya. Natanggap ko na siya. Na ganun yung journalist ako, ganun yung trabaho ko. Pero yun, yung sa coverage, sa ganun. Yung pinakamasaya, siguro, stories ng mga wins, ng mga natin, no? Yung mga tipong naka-bounce back. Pero ito, share ko kasi ito talaga, sa Manila City Jail. Okay. Since ilang beses na ata ako nag-cover dito. Tapos lagi ko siyang sinishare. Nag-start yung visit ko doon na inutusan ako. Ay, hindi. Nag-pitch pala ako. Una, nag-pitch ako ng story. Actually, wala akong ma-pitch na time. Nung day na yun, wala akong ma-pitch. Kasi may day na ganun, na wala talagang story. Tapos,
ginagawa ko, nakikinig ako ng radyo, yung mga 5 a.m. Okay. Kikinig ako, kinokolekta ko lahat ng para ang pinapakinggan ko, regional. Regional ako lagi nakikinig. Kasi kapag dito na nangyari sa NCR, nako-cover na ng iba. Madami na. Oo. So, ang thinking ko, pag sa regional, wala masyado, hindi na lalaman ng mga tao yung nangyayari doon yun. So, ayun. So, regional. Pero nung time na yun, nasingit yung sa Manila City Jail na meron daw ilang bilang na may TB, may tuberculosis, Na nakakulong. nakakulong na PDL, person deprived of liberty. Syempre, di ba, imagine mo, siksikan sila doon. Tapos kung magka-TB ka, nakakahawa yon. So, yon. Na-approve yun. Nung time na yon, since wala pa akong kilala, di ako pinayagan makapasok, nagbigay lang ng interview, ganyan. Hindi ko alam na start na pala yon na mas malalaman ko yung kwento sa loob ng city jail. So, after noon, nag-cover na ako doon ng yung conjugal visit na tinatawag. Yung mga may asawa na nakakulong, bibisita Bibisita. yung asawa Oo. nila. Tapos para may certain oras lang. conjugjugan. Yun yung term nila. Kasi sa conjugal room. So 15 minutes lang yun per per PDL. So ayun, natuwa sila, natuwa yung sa mga opisina ganyan. Tapos nakita din ni Senator Raffy. Tapos naisip na mag-donate doon sa conjugal room kasi pwede ko pakita mamaya. As in room lang Like, talaga ano yung siya. do-donate? Ano yung... Magdo-donate kasi yung conjugal room nila as in room, dental clinic siya dati na nahinati sa dalawa. Tapos, So may bed, Hindi bed. siya Sa ano Pwede. to sa Manila City Jail? sa Manila City Jail, hindi siya bed, para siyang maliit kutson na ano Okay, naman. nasa lapag lang, nasa Oo, papag nasa lang. lapag lang. Walang fan. Tapos, kulong buo. Oo. Imagine mo, pagpasok namin doon, sobrang init. As in, ang init talaga, tagaktak talaga yung pawis mo. So yun, napanood nila, nag-offer sila na mag-donate, finiture din nila doon sa kanilang programa. So parang, natuwa ako. Kasi sabi ni Warden sa akin, Ma'am, thank you kasi kung hindi mo kinover, hindi nila makikita na gano'n yung itsura. And yung sa Manila City Jail, limited lang talaga yung budget. Parang kakwentuhan ko nga palagi doon yung jail officer, si Sir Jake. Hi, Sir Jake. Na shout out. Shout out. Ang budget ng isang PDL sa pagkain, 70 pesos. Lahat ng meals. Lahat na yun? Daily. Daily. Ganun yung nila. Ganun yung budget nila. Kung tayo, Grabe, no? Di ba? Imagine mo tong kape ko pala, magkano to? Kumbaga sa ano? di ba uso ngayon yun? Yung hinihimay mo yung budget mo sa isang araw. Oo. 75. Diba? Divide 3 mo lang, pare. 20 per meal. Nakita natin yung kagandahan sa ginagawa ni Kyla, no? Na now-open up. Naging way siya. Yes, now-open up lahat ng opportunities. At the same time, now-open up lahat ng mga kwentong kailangan malaman ng mga taong may responsibility doon. Di ba? Tama. Di ba yung, kung hindi na-cover nga, sabi nga, kung hindi na-cover yung ganong situation, paano malalaman ng mga nakaupo? Paano? Nung may Yun mga nga, tama. responsibility. Mm-mm. So napakalaking talaga parang achievement or fulfillment, 'di ba sa sarili ng mga journalist katulad ni Kyla na na-fulfill siya kasi ginawa niya isang bagay na 'yon and then may nakakita tapos yung naging beneficiary nun, 'di ba? Marami. And then hindi basta-bastang place 'yon, Mm-mm. 'di ba? Kung iisipin mo kung ikaw wala kang passion dun sa ginagawa mo, bakit ka magko-cover sa Manila City Jail? Tama ba ako? 'Di ba? Yung cover ko na lang yung Masasayang Park, 'di ba? So, Oo. sabi nga ni Kyla kanina, there's always a responsibility, accountability for everything. Pag sinama mo pa ng passion 'yon, maganda yung resultahan. True, mama. 'Di ba? Tama ba? Totoo. Totoo 'yun. So, magandang fulfillment 'yon na in every cover or content or yung nilalabas niya sa kanyang platform na 'yon, maraming nakakakita na pwedeng mag-open up ng magandang resulta. Tsaka sana madami pa tayong journalist na gano'n. Sana marami pa talaga. Pupunta sa mga, halimbawa, sabihin natin mga liblib na lugar, Oh, yeah, regional. regional, Oo. tapos pupuntahan nila ganting sitwasyon, walang, yung mga estudyante tumatawid pa ng, Oo. yung mga tumatawid sa Parang bundok, ilog, tumatawid sa diba? mga ilog para lang Oo. makapag-aral. Itong ganyan. gusto Actually, mo. may na-cover pala akong ganyan. Buti Oo. pinaalala mo. Ayun, isa din yun sa na story, no? Ganyan nga yung ginagawa nila. Lahat ng estudyante kailangan tumawid dun Tumawid sa sa ilog. ilang ilog yun, 2 ata. Diba? Na-cover ko din yan. Tapos, Naka-uniform na sila. oo, naka-uniform na. Tapos nung Tatas time, lang nila yung bag nila habang
Nakakaawa, di ba? Pero sana yun yung mga nakapapakita sa media, tapos natutulungan ng mga nakaupo natin, no? Yung mga Tama. responsible sa lugar na yun. Shout out sa lahat ng mga journalists, di ba? Ano yung pitch mo dun sa... Ayun, actually nakita ko lang yun kasi nag-post yung teacher Mm. na humingi siya ng tulong. Kasi nga, parang bukod sa ganun, sa hirap ng kung paano sila nakakapasok, yung itsura ng school nila, Mm. parang talagang, imagine mo, ilang oras kayo mag-aaral doon, tsaka pag nag-aaral ka, gagana yung utak mo, so dapat comfortable ka doon sa lugar. Di ba tayo nga lang, kahit wala tayong ginagawa, gusto natin, Oo, ano tayo, komportable ano, tayo. oo, Yung paano kayo pa kaya yung nag-aaral ka. mag-aaral ka ng ilang oras, tapos mat pa yun. So nakakalungkot doon, pagdating nila sa paaralan, wala silang pagkain, di ba? Mm-mm. Oo, Wala silang- kalimitan talaga. Lalo na sa mga regional, talagang, pwede ko bang sabihin na depressed area, yung mga ganon, di ba? Kasi syempre, masyadong mahirap yung kanilang kalagayan doon. So, yun. Sana madami pang journalist Sana marami na pa mag-cover ng mga Oo. ganun. No? Sa mga nag-uumpisa, di ba? Sa mga nasa com-arts, ganon. Kahit sa mga yung mga vlogger natin din ngayon, Yes, di ba? oo, Sana, vlogger. sana yung Pwede mo rin maituring sila na, no? Pero, mga vlog na... may mga kanya-kanyang platform Yeah, lang yeah, yan. yeah, May yeah. kanya-kanyang platform lang yan. Tsaka sana pag natulungan long term. Kasi Yes. parang halimbawa, may mga mabubuting tao na magdo-donate, ganyan, bibisita, tutulong na ganyan. Yun lang yung kaya nilang gawin. May limit eh. Pero kung may mandato ka, kung may position ka, mas may kaya kang gawin and na long Tama. term, 'di ba? Halimbawa, tayo, pwede tayong magpa-feeding program. Hindi natin kaya magpagawa ng tulay. Tama. Oo. Kung ikaw gagawa, kaya siguro. Pero sana sa mga nakaupo, dapat Oo. ayun yung hindi lang, kunyari, kung may kakayahan ka naman, kung may power ka naman, wag lang Mabigyang sanang feeding. pansin. Oo, Oo, mabigyang wag lang pansin. sanang feeding program. Wag lang Sana, sanang yung panandali ang yes, solusyon. hindi yung, Band-aid solution. Oh, yeah, wag band-aid band-aid. solution. hindi lang yung one day lang, Oo, o kaya for ano tag dito? For Photo op. For photo op lang, ganun. di ba? Di ba? Sana, mas matagal, mas marami yung pwedeng mag-benefit. Mas nakakabuti sa pamayanan or Tsaka- sa area na yan. Oo. Tsaka kasi, yung sa stories din, pagka pinuntahan mo yan, pagka inalam mo pa, dinig mo pa, sobrang ang daming stories eh. Yung story na, ayun, halimbawa, pumunta lang ako ng jail para sa TV. Pagpunta ko, ang dami kong nalaman, ang daming story na na-open. Yun nga, yung conjugal visit lang dapat yung punta ko. Tapos, nalaman ko na yung mga LGBT community, na ang kapag partner mo, same-sex, wala silang ganong pagkakataon na mabisita. Walang conjugal visit para sa mga same-sex partners, yung mga ganong bagay. Ang daming na-open up na na topic. Pati naman, halimbawa, di ba, may mga nag-viral, tapos i-cover ng marami yan. Pero malalaman natin later on na may mas malalim pang meaning. Di ba yung kailan lang yung nag-viral, yung nagpatattoo? Noong April Fools daw na, oo. Sa ano, O, tapos nung inalam yung story, ang daming dami revelation. Oo. Ang dami nag-twist na. Twisted daw, ganito, ganyan. Okay. tapos babalik tayo sa topic na yung sinasabi nga ni Kyla, yung tunay na buhay, wala sa apat na sulok ng kwarto, wala sa social media, Wala sa social media. nasa labas. Nasa labas. Kasi pinuntahan niya doon niya nalaman na, ay, ganito pala yung nangyayari dito. Ganito pala yung feeling na nasa loob ka. 'Di ba? Kaya, mainam na lumabas-labas tayo, 'di ba? Makita natin yung totoong sitwasyon. Baka yung iba pala natatakot na, yung mga aspiring journalists. Anong hirap pala. Na-pressure. Na-pressure. Nag-aaral lang sila ngayon gumagawa ng project. Tsaka pwede din maging drive sa kanila yan, no? Na, Oo. oo nga, no? Challenging pala, yung mas isang okay yan. Kumbaga sa yung isang bagay o isang naririnig mo, nakikita mo, nasa sayo na lang yan kung paano mo siya i-reflect sa sarili mo. Titingnan mo ba siya as motivation? Titingnan mo ba siya Driving as force? challenge sa'yo? Oo. Or titingnan mo ba siya parang fear or what? Pero dalawa lang yan. Kung tiningnan mo yung isang bagay na challenge ka, na motivate ka, alam mo sa sarili mo na strong yung personality mo. Pero pag nakita mo siya as parang nagkaroon ka ng takot or what, or fear, Baka hindi para sa'yo. pwedeng sabihin na hindi para sa'yo or parang pwede kong sabihin na umina yung loob mo, 'di ba? So saan ka sa dalawa, 'di ba? Mas maganda na doon ka sa strong. Doon ka sa na-motivate ako dito. Kung si Kyla nagawa niyang puntahan yung Manila City Jail, ako kaya kong puntahan yung Muntinlupa City Jail, yung Mandaluyong gano'n. So, Maximum 'di ba? something Yung ka na. maximum tolerance gano'n. Di ba, ano yung maximum
maximum tolerance to. Hindi, maximum may Oo, tawag doon yun. eh. Oo. Oo. Malimutan Gets ko. ko, Oh, gets ko. yeah. Tama. Parang, take up mo yun as a challenge. As motivation. Mm-mm. Diba? Kaya mo yun. Dahil lang pwede kong sabihin na kaya mong gawin yan. Kaya mong i-strive yan. Based nga sa kwento ni Kyla kanina na una, hindi niya nga kaya eh. Nahihirapan nga siya eh. Pero because lumalabas talaga yung inner passion. Para sa akin nakikita ko na lumabas siya yung inner passion, yung passion niya ba sa kanyang pagiging journalist, lumabas na eh. Tama. Kumusan na siya. Because of that particular reason, na fulfill in everything na naging resulta, ganon. 'Di ba? Parang mas nag-strive pa siya because of the fulfillment na pwede niyang Oo. nabigay sa sarili niya at nabigay din sa mga taong nailabas doon sa kanyang programa. Parang ganon. Mm-mm. Parang ganon talaga yung nakikita. Pero sana mas ma-inspire kayo. Kasi yes. Oh. sa akin na lang gagaling hindi naman ako, alam mo, dati takot ako kasi sabi nila, naku, kapag may mga bagsak ka sa grades mo, mahirapan ka maganap ng trabaho. Dami kong bagsak PE, mga ganun pa. Oo. Mga ganun See pa. what? Oo. NSTP. So, diba, I mean, hindi, guys, life goes on. Hindi porket nag-feeling nyo, nag-fail kayo doon sa part ng buhay nyo na nagsa-start pa lang kayo, sa first job nyo, sa second, third, fourth, or pang ilan man yan, hindi natatapos doon. As in, tuloy lang siya. Tapos, kayang-kayang pag-aralan. Kasi sa huli, hindi naman titignan sa trabaho sino yung pinakamataas nung sa ganitong subject ng college. Hindi, titignan sino yung pinaka-determined. Personality. Sino yung determinado. ginagawa ng paraan. Kasi hindi din naman porket nasa posisyon ka ng ganito, chill ka na lang ba? Hindi ka naman petics eh. Siguro ang labas sa iba parang everyday pinapatunayan mo pa yung sarili mo. Pero sa'yo, hindi mo ginagawa siya para patunayan sa iba or para manghingi na validation from others. Yes. Ginagawa mo yun para sa sarili mo, Tama. para dun sa passion mo, Yes. sa kung ano yung nakikita mo na dapat magawan pa ng ganito, ganyan, yung mga Purpose, ganun. kung bakit mo ginagawa yung bagay na Purpose. yun. Oo, Ganda nun, sobrang purpose. importante nun kasi kung di mo alam kung ba't mo siya ginagawa, mahihirapan ka. At sa bawat pagsubok, madali for you na bumitaw. So, kahit saan mong bagay titignan, kung alam mo ba't ka nandun, ano yung purpose Tama. nun, di ba? Parang Naiyak ako, pare. Sige, tuloy-tuloy na natin. Pero, may nilook forward ka pa ba? Yan, look bilang forward, yan. journalist? Or may, Look forward. sana, May sana maging beat ko to or sana, Oo. mga ganun. May gusto ka pa bang i-achieve pa talaga I-take na challenges. i-take mo? Alam mo, Yun. meron pa at the same time, ano ba yung parang, gusto ko ma-experience? Yung So, mga ganun. Oo, madami pa. Tapos, actually, mas gusto ko kasi yung hindi ko alam yung yung tipong wala pa akong idea dun sa story. Mas gusto ko yung parang nafe-figure out ko sa sarili ko na parang, ganun pala, ganyan. Mas gusto ko yung ganun kasi mas tumatatak siya sa akin. Tapos, siguro yung isa sa nililook forward ko, for example, yung makover ko yung mga makapunta ba ako sa West Philippine Sea, makapunta ako dyan, makover ko. Pero may mga kasama ako na nag-cover na timingan pa nga yung time na Yung- host itong mga kasama. Andun yung kasama ko nung time na yon. Yung mga ganong bagay, I mean, delikado siya. Na water cannon sila. Oo, delikado siya pero parang imagine, after ilang years, magiging history na lang yon. Tapos ikaw, 'di ba ang ganda na ma-educate mo yung mga tao, ma-share mo yung experience mo na nandun ka, na-experience mo siya first hand. Ito nga nung kailan lang, sige, share ko na kahit ano. Kasi pinakover sa akin yung nangyaring demolition sa Pampanga, sa Balubad. Medyo delikado siyang coverage kasi medyo violente. Madaming physical o may nagkabarilan, may mga ganong instances. Ngayon, kasi kami din, bago namin puntahan itong mga story na kino-cover namin, nagre-research muna. May pre-research muna. So parang yun, nakita ko na may mga local media at may ibang reporter na pumunta doon nag-cover na naka-receive ng death threats. Yung iba tinago pa daw yung reporter ng residente mismo. Kasi Kinidnap? tinago nung resident kasi hinahanap sila like tinututukan ng Okay. baril, mga ganon. May mga ganon eksena. So nung time na nandun ako, ayaw din magpa-interview ng mga tao. Or gusto nila, pero ayaw nila na ilabas yung identity nila.
Pati nga ako ma'am, huwag tayo dyan, may CCTV. Oo. Ma'am, saan ka ba? Ganyan. Sobrang din talaga sila, sobrang concerned din sa akin. So yung mga ganong parang hindi siya masyado nababalita. Kasi nung time na yun, di ko din alam na may ganun nangyayari. Tapos may nakausap ako na someone from Pampanga, tapos sabi niya, ma'am, sana puntahan nyo, kasi bakit hindi siya nababalita? Ang dami ng ganto, ang dami na nasaktan, may mga molotov daw, mga ganyan, mga baril and everything. So parang ako, noon, takot ako Sa mga big news station, walang nabalita. Well, hindi sila nag-cover. Kinover naman, pero kumbaga parang, Di highlight, di oo, na or highlight. hindi na siya continuous na Okay. na monitor, parang one time lang, parang Oo. gano'n. Sinabi lang na may demolition Oo, di sa yun din kasi yung thing Kapag halimbawa journalist ka, hindi mo siya pwedeng babantayan mo yung story na yun lang. Gets mo? Parang, unless beat mo. Bawa, beat ko si PBBM. Babantayan ko yung ginagawa niya everyday. Kung kagaya ng mga ganun, wala namang demolition beat. Parang, Yung hindi laging may ganun. oo, tsaka napapanis nga yung story. Mm. Kaya nga, yung journalist, hanggang doon lang yung kayang gawin. Ilabas kung ano yung mga sa loobin ng mga resident, ng mga affected, and the rest, nandun na sa mga manonood and sa mga nasa possession. Yes. The rest is history, parang ganun. Oo. Pero 'di ba, minsan iniisip ko talaga yung mga story na ginagawa ko, grabe. After ilang years, history na lang to. Tapos maalala pa kaya. Tapos meron, daldal no? Oo. Meron akong meron akong napanood na palabas. Parang nagkukwento siya. Tapos, akalimutan ko ano yung palabas to Tapos yung painting, sa Gomburza. Yung Okay. painting. Oo. Parang sabi niya, si Piolo ata yun, ang pogi ni Piolo. Sabi niya parang, eto painting ni ganito. Oo. Eto na lang yung memory niya. Ay, hindi pala palabas. Sorry, joke lang. Sige, Sorry. i-recall mo. Well, ba ikat yun? Hindi, eto, naalala ko na. Nagpunta kami ng Zambales last time, sa museum pala. Pero feeling ko may scene ako napanood na gano'n Tapos sabi nung tour guide pala, eto painting ni ganito. Wala na siya, ang memory na lang niya, etong painting na to, na ginawa niya to. So parang dun mo na lang malalaman na nag-exist siya through that painting. Okay. So, dun sa tanong niya na ano pa yung nilulook forward ko, siguro bilang journalist, hindi ko naman ini-aim na sumikat, yung mga ganon. Gusto ko mas madaming magka-impact yung mga ginagawa kong story to the point na kapag wala na ako, may makakaalala pa din na minsan may nagbumuo ng story na to. Minsan merong kailang tiningnan yung story Oo. Or may kaila na pinakinggan kung ano yung hinaing namin, yung parang ganon. Yes, na binigyan ng importansya yung certain story. Diba? Sa lahat ng mga gustong pasukan yung journalist, mga nasa ComArts ngayon, ano yung pwede mong masabi sa kanila na pwede mong sabihin sa kanila na makatulong sa kanilang ginagawa ngayon? Or pino-pursue na maging journalist din na kagaya mo? Huwag kayong titigil. Yun talaga, huwag kayong titigil. Huwag kayong titigil na matuto kasi sa trabaho natin, hindi enough yung natutunan na natin nung college na nag-aaral tayo. Continuous talaga siya. Tapos, kailangan open ka na alamin pa yung ibang mga bagay kasi ganun nag-work yung ano natin Kasi pag journalist ka, yung reality, kung ano yung nangyayari, kung ano yung present, yung nasa present yun. So parang ikaw bilang journalist, responsibility mo yun. So wag ka titigil. Mapagod ka. Hindi kita pipigilan. Mapagod ka kasi kailangan mo yun Kasi tao ka Kailangan mo ma-feel na napapagod ka. Pero meaning lang, pag napapagod ka, may ginagawa ka. Diba? Yes. Yun lang yung At meaning nun. pwede kang magpahinga. Pwede kang magpahinga. Pwede kang Napapagod ka sa tamang paraan. bagay, Oo. sa tamang paraan, sa tamang purpose. Totoo. Diba? Hindi siya nawawala ng saysay. Tama? Nakakapagod man, pero sa huli, ayun ang Worth it. natutunan ko din kasi Diba? lagi ako sinasabi, kasi madrama kasi ang tao, July cancer kasi ako nung Mga July college cancer talaga. kami kasi yung pumuposisyon sa theater namin. So, kapag siya yung president, ako yung vice niya. Tapos lagi ako napapagod, ganyan. Tapos lagi niyang sinasabi, siya, tahimik lang. Balance kami balance kaming duo. Siya tahimik lang, ako yung madaldal. Tapos sasabihin, pag pagod na ako, kakadaldal ko, sabihin niya, sa huli papasalamatan mo yung sarili mo na di ka sumuko. Lagi niya sinasabi yun. Kaya, nung ako, may ugali din ako na yung mga bagay na magaganda na sinasabi sa akin ng ibang tao, iniipon ko siya. May folder ako sa notes. Tapos, ang pangalan niya, Live.
para kapag kine-question ko yung sarili ko, binabasa ko yung messages ng mga taong naniniwala sa akin. So yun, napupush ako ulit na, okay, ganito, mag-try ako ulit, gawin ko ulit, bounce back, kasi may tao naniniwala sa'yo. Pero importante din, guys, na kung papasukin nyo yung journalism, maniwala kayo sa sarili nyo. Kasi may time na dadating na wala naman yung mga taong yan to remind you na naniniwala sila sa'yo kasi may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong baggage. So, importante na ikaw maniniwala ka din sa sarili mo. Kasi kung di ka naniniwala sa sarili mo, paano ka magkakaroon ng impact sa ibang tao, di ba? Halimbawa, yung news mo, di ka, parang uulan, di ba? May nagre-report ba? Parang uulan bukas, guys, mga alas 4 ng hapon. Naniniwala ba yung nanonood sa'yo? Di ka sure. Di ba? So, yun, parang maniwala ka sa sarili mo at ipiliin mo yung mga tatanggapin mong words. Kasi madami talagang side comments yung ibang tao. 'Di ba yung mga yung nabanggit mo nga kanina, yung may mga iba nang nag-guest din na artist. Ako ang dami kong friends na artist. Ganun talaga pag nagsisimula ka, di naman proud yung mga yan sa'yo eh. Pero pag you're someone na may name ka na, proud na yan sila sa'yo. 'Di ba? Kaya importante na pipiliin mo yung mga papakinggan mo. True. Tsaka di ba may meme nga na sa the support tapos the congratulations. Oo, Di ba? yung mahaba yung pila. Madami yung haba yung pila sa congratulations. Pero sa support mo, isa lang yung sumusuporta. Di ba? O kaya walang sumusuporta. Di ba? Parang ganun siya eh. And insight doon sa sinabi ni Kyla, trust yourself. Piliin mo yung mga tao, yung mga words na pwede mong samahan o tanggapin. Pangatlo, pasasalamatan mo yung sarili mo dahil hindi ka sumuko. Diba? Tsaka may panahon na mapapagod ka. Pero dapat hindi yun maging rason para tumigil ka. Yes. Mapapagod ka, pero pwede kang magpahinga eh. Yes. Di ba? Tapos laban ulit. Ulit. Ayun yung buhay eh. Pwede kang magpahinga pero hindi ka pwedeng sumuko. Yes. Pero hindi tayo matatapos ngayon nang wala tayong MOL specialty. Di ba? Specialty. In every artist natin na nakasalang dito, meron tayong palaging sa kanila. Ito, sige. bago, kasi gagawin natin, parang total nasa mobile journalist and kunyari MYL newsroom, gano'n. Ay, yung ganda yan. Parang ako, pwede ba sabihin, ako yung, parang Anchor. ako yung anchorman, Okay. gano'n. Parang ako yung J-Taro, kunyari. Tapos papasa ko sa'yo, tapos papasa mo kay Kyla, tapos si Kyla babalik sa akin, tapos i-end ko na yung episode natin. Okay. Okay. Okay ba yun? Kinubahan ako bigla Diba? Okay ba yun? Okay. So, kunyari, ito game na tayo, game na. sige. Subukan natin para. Ang topic natin total, mainit naman yung panahon. Ayan, sige. Yun na lang sa init ng panahon, tapos bahala na kayo kung nasan kayong lugar. Okay, so, okay. Ano tayo, impromptu. 5, 4, 3, 2, action. Magandang araw ngayon. Ay, okay, sama. Okay, 5, 4, 3, 2, action. Magandang araw mga tagapakinig, taga-panood ng MYL. Nararamdaman ngayon sa Pilipinas ang napakainit ng panahon. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar kasama ang ating mga mobile journalist na si Iko at si Kyla. Iko, pasok! Walang signal. Walang signal. Nasa malaking lugar kasi. Okay. May delay. Iko. Sorry ko, Okay. Ayun, okay na. Okay, ano kamusta ang kalagayan mo ngayon? Nasaan ka ngayon? Delay lang. May delay. So, Kuis Jen, dito ako ngayon sa Batanes kung saan napakainit pa rin, no? Oo. Nasa 48 degrees Celsius tayo ngayon at Sunog ka na. medyo okay naman kasi may malapit na dito, may malapit na resort kung saan nagtatampisaw ang mga tao, no? Oo. Napakaganda, may baka dito, medyo malaki yung baka. Okay. Nag-ano pa sila? Naglalabas pa ng gatas. Okay. No? So, ayan. Ayun lang ang ngayon, ang balita ngayon. So, papasok ko muna kay Kyla. Kyla, nasan ka ba ngayon at kumusta ang temperatura dyan? Quiz J, Quiz Iko, andito tayo ngayon sa Parañaque City at sa oras na ito nga umabot na ng 29 degrees Celsius yung temperature dito pa lang yan sa Parañaque City, pero kaninang tanghali na itala yung isa sa pinakamainit na araw dito nga sa syudad na inabot ng 33 degrees, pero ito ay heat index, Quiz J at Quiz Iko, no? So dito titingnan natin kung paano naaapektuhan ng ating mga katawan yung alinsangan na sinasabi natin dito sa init. At pinapaalala ng ating mga otoridad yung maraming pag-inom nga ng tubig at pag-iwas na bumabad sa init muna, pero syempre
para sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa init kagaya ng mga riders, mga drivers at yung mga traffic enforcers. Nako, mag-ingat po at sumilong-silong pa rin paminsan-minsan para hindi abutan dyan. Kasi Kuis Igo, baka mamaya mag-cause ng traffic, may mahimatay or magkaroon ng aksidente na yan ang ating iniiwasan. Papaalala ko lang din sa aking mga pamilya dyan sa Tarlac at ang aking boyfriend, naku, uminom ka ng tubig kasi baka ikaw ay ma-choke. Papakasalan mo pa ako, okay? So ayan, balik na kay Kuis J at Kuis Iko, no? Okay, maraming salamat sa inyo, Kuis Iko at Kyla, ang ating mga mobile journalists today. At maraming salamat sa lahat ng tumutok, sumubaybay sa ating episode ngayong araw na to. Maraming salamat, Kuis Jericho, ang responde natin. Maraming Kyla, salamat, Kuis Jer. thank you. Napakagandang episode. Pwede nating i-cherish bawat linya na sinabi namin dito. At kung ikaw nasa ComArts ka, you are pursuing journalism, para sa itong episode na to. Pero bago tayo matapos, meron kayong mga gustong i-shoutouts? Ako naman gusto ko, ang galing ni Kyla. Nakita mo yung parang, ang yung format, Ganun parang pala, may format na agad siya, no? Parang gusto ko tuloy mag-ano. Parang impromptu lang siya, pero may format na agad, may template, yun yung, kompleto, di ba? Yun yung profession kasi. Grabe, Professionalism. Kapag lagi mo talaga napapractice, no? Grabe. Galing. Congrats. So, So yun lang, shoutout sa aking family. Wala tayong may ibang isa-shoutout, pero yung mga kaibigan ko sumusuporta sa akin, sa mga support system natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Thank you, yun lang. At maraming salamat kay Kyla sa pagpapa-unlock ng ating invitasyon. Napakagaling. Yes. Alam ko madaming matututunan yung mga tagapakinig natin. naman. So, yun lang. Shoutout. Kyla. Ayun, may time pala. Sabi nyo kasi kanina, dire-diretso na siningit ko tuloy. Hindi, ayun, syempre hindi ako nabibigyan ng chance kasi hindi nga ako pala post eh. Mag-thank you sa lahat ng family and friends na nininiwala at sumusuporta sa akin. At sa mentors ko, sa mga boss ko na naniwala, kaya ako nandito. At tinanggap ako nung bumalik ako kasi nag-resign ako, di ba? Ayun, tinanggap pa din ako. So, yun. Hindi ko pina-promise pero gagawin ko yung best ko every day. Ganun din para sa mga tao sa public at sana po magtiwala kayo sa amin, subaybayan nyo yung aming mga inihahandang story at balita. Ayun. Yun. Ako rin may shoutout ako. Shoutout sa lahat ng mga naikinig ng MYL, syempre, sa lahat ng mga nakinig na sa Spotify. Salamat kasi nakikita natin na tumataas yung viewership. Salamat para sa inyo yan. And salamat dun sa lahat ng mga nag-support, even direct message or what. Sa lahat ng mga naka-line-ups, mga nagpapa-line-ups. Kahit alam ko na medyo maganda na yung careers ninyo, pero gusto nyo pa rin mapasalang dito to give inspiration to others. Salamat sa inyo. Ngayon pa lang papasalamat ako. And syempre, shoutout din ako sa taong sumusuporta din sa akin. Syempre, family. Diba? Salamat. Sa Parañaque Net Radio Worldwide, maraming salamat sa inyo. And syempre, salamat din syempre sa behalf ko, di ba? Kay Jazz, salamat sa'yo. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. And Tsaka sa backstage people natin. backstage people, Yes. salamat sa inyo. Kuis Marbs, salamat. Sir Jeff, salamat. Sa lahat ng bumubuo ng MYL. Syempre, shoutout ko na rin NLS, No Longer Slave sa Pare. Uy. Available na to sa lahat ng mga sizes ninyo. PM nyo lang yung page. PM nyo kung gusto nyo kumuha ang score nito. Salamat kasi pangatlong release na, pangatlong design na. Salamat sa inyo. Sobrang salamat. And again, Kuis Gerald, Jericho, Kyla, and this episode is now signing off. Maraming salamat Thank you, sa inyo. MIL.